Mapagpalang araw mga kahabi. So yung tatalakayin natin ngayon or share natin sa ating mga kapwa mag-ibon ay regarding po sa kalinisan ng ating aviary. Ano po yung kahalagahan nito at ang treats sa ating mga species o yung mga ating mga inaalagaan. So mayroon tayong dalawang pag-uusapan ngayon yung kalinisan sa ating aviary. So mga kahabi, napaka-importante po ng kalinisan sa ating aviary para maging kaaya-aya ito sa ating mga panauhin at the same time kaaya-aya din sa atin dahil nagre-reflect ito sa ating pagkatao yung kalinisan ng isang aviary. At pangalawa, magiging kaaya-aya din sa ating mga ibon. So, komportable sila sa kanilang mga kulungan or sa ating aviary. At the same time, mawawala yung mga insekto na namamahay doon sa ating aviary. Dahil kung ito po ay ating napapabayaan, yung ating aviary ay namumugad or namamahay o tumitira yung mga insekto na hindi natin nakikita. Mamamalaya na lang natin na napakadami na pala nila kung tayo ay maglilinis. So, hindi naman advisable na laging malinis ang ating aviary. Kung meron tayong time, panahon na maglinis po tayo. Pero mas maganda ang kalinisan sa aviary. Yun po, katulad nito, medyo napatagal yung ating paglilinis, nagkaroon na po ng paninilaw yung ating sahig. So kahit pa paano, nagkaroon tayo ng oras at panahon sa paglilinis dahil napaka-importante nito mga kahabi sa ating aviary yung kalinisan. At pag pumunta yung mga inspection team ng DNR, at least presentable yung ating aviary at wala po silang i-question sa ating pag-aalaga at nabigyan tayo ng karapatan, nabigyan tayo ng pahintulot na mag-alaga, magparami ng aviary. So yan mga kahabi, natapos na po natin yung paglilinis. So kahit isang buwan o 2 buwan kung sa tingin natin ay medyo nagigitata ng ating aviary ay ating pansinin at ating linisan. So ito na po, malinis na yung ating aviary. Ito yung kauna-unahing aviary ko mga kahabi na napagawa. Dating kulungan ng heritage chicken to, ngunit nag-transfer tayo sa pag-aalaga ng mga ibon. So nandito ko yung mga Indian ringneck at mga kakatil. So nilagyan ko na rin ng screen temporarily. Dati kahoy na to nabubulok. So wala na tayong budget kaya ito lang muna ang nilagay natin. At least safe yung ating mga ibon at hindi sila makakawala. So ito yung ating first aviary na ating na-renovate. Yung sa taas, ayan, nakikita nyo, ayun naman yung ating DIY na second floor aviary. So, pag may budget na tayo, gusto ko rin alisin yung bubong na to para maging presko at maliwalas. So, nagtanim din tayo ng photos plant. Papagapangin natin dyan para magiging shaded. So, meron na rin tayong guyabano na naputol nung bagyo ay sumisibol na uli. So, meron ulit tayong pang shade o yung pangharang. So, ito yung nilagyan natin na sa screen para walang mga predator na makapasok. So, yan ang ating munting aviary dito sa Olen Aviary at iba pa. So, dito mga kahabi sa area na to ay ang sukat nito ay 2.6 meter by 6 meter. Yan po yung sukat nito. So dito naman meron pa tayong espasyo dito na 1 meter, 1.2 meter. So pag nagkaroon tayo ng budget mga kahabi, ay bala kong gawin itong flight cage. Dahil napakaganda ng area. Isagad natin hanggang dun sa flooring ng second floor para mataas yung pagliliparan nila. So yun po yung ating pinaplano sa ating aviary dito sa area ito. Gawin nating flight cage dahil yung flight cage ko sa harapan ay nabago na. So dako naman tayo sa mga treats na
ating ibibigay. So bakit kailangan natin magbigay ng mga treats sa ating mga ilagang ibon? So para meron din silang mga alternative foods or mga mangangat-ngat or mga merienda, ika nga. So nagbigay tayo ng dahon ng saging, tapos mulberry leaves. So binigay natin dito sa colony cages ng ating mga agapornis fisheries. So yung tinatawag na lovebirds. So ito, pwede na itong maging treats, kukut-kutin nila yan, at pwede nila ring gawing nesting material. So yung mga treats na yan ay maraming mga uri na pwede nating ibigay ng mga treats. So kung ano po yung available sa ating mga kapaligiran, para hindi na tayo gumastos sa pagbibigay ng treats. Kung ano lang po, mga malunggay, mga dahon ng saging, dahon ng ayaw ko kung pwede yung dahon ng ipilipil. Paki-comment mga kahabi kung pwede nga ibigay natin yan sa mga species natin. Tapos may nagbigay ng kapitbahay natin ng mais na mga reject dahil nag-harvest sila. So may mga reject na mga mais ibinigay sa atin. So nagpapasalamat tayo sa mga kapitbahay natin. So ito ay isang uri din ng treats na pwede nating ibigay. So yan, na libre na yung treats na pinamigay natin sa ating mga alagang ibon. So dahil may kapitbahay tayo na nagtanim ng mais sa kanilang bukid at bumili rin naman tayo. Ngunit yung mga reject nila, ibig sabihin ng reject, yung mga hindi kompleto, yung mga butil ng mais, at undersize, yung maliliit, pero may mga butil pa naman ay ibinigay sa atin. So maraming pong salamat mga kapitbahay. Ito na so yan ang isang uri ng treats. So nagbibigay ako ng treats mga kahabi sa tanghali. So yan, sawa sila. Dahil marami tayong na tanggap na biyaya ng ating kapitbahay dito sa Barangay Maunon, Ligaw, Albay, ng mga kapatiran natin na naghahanap buhay sa bukid ay nabigyan tayo ng mga mais. So yan po, so yan yung treats na tinatawag. So nagbigay tayo ng mga mais para sa ating mga species. Ayan, so tuwan-tuwa sila. So mga kahabi, kung kayo ay mayroong mga available din sa inyong kapaligiran, ay pwede nating ibigay sa ating mga species yung mga treats na tinatawag. So ako nagbibigay tuwing alas 12 ng tanghali. Tapos masusundan na yan, magpapakain ako ng hapon alas 3 or alas 4 na. So pag may inakay, ang mga species natin ay hindi ko sila nababakantihan ng pagkain dahil alam natin na meron silang pinakakain. So yun po mga kahabi, yung treats ng ating mga species, yun po yung ating sharing sa ating mga treats. So meron pa tayong harvest naman ng mga bayabas. So dito rin sa ating tanim, dito sa ating bakuran. So marami na ring hinog. So tayo ay mag-harvest naman para sa kinabukasan naman ito na ibibigay natin na treats. So yan po, mayan po ang kinagandahan mga kahabi pag meron tayong tanim sa ating bakuran. Kung meron tayong bakante sa ating bakuran ay mainam na magtanim tayo para pag namunga ay pwede nating ibigay sa ating mga alagang ibon. So bayabas po, isa rin po sa treats na binibigay natin at isa ring prutas ito na paborito ng ating mga inaalagaang mga species. So gustong-gusto nito ng mga parrot itong bunga ng bayabas. So yun po mga kahabi. Bayabas Ang dami. Oh, may makakain na naman kayo. Oh. Oh. So yun po ang ating sharing, mga kalinisan sa ating aviary at treats sa ating mga alagang ibon. So mainam kung meron tayong bakanting lote ay magtanim tayo ng mga mapapakinabangan natin at pwede natin ipakain sa ibon. Lalaki. Ganda.
libre na. Na tayong bayabas, libre na yung ating treats sa ating mga Indian ringneck at mga ibang ibon. Yan, nakapag-harvest tayo ng bayabas. Ito rin po mga kahabi ay nagbibigay ako sa mga alaga nating mga species itong treats din. Ito ay buhangin mula sa baybay ng dagat. So, meron itong mga malilit na shell. So, ito pwede rin nila itong mangut-ngut dahil para meron silang mga mangangat-ngat na mga buhangin. Ito ay sa tabing dagat dahil malapit lamang po kami sa tabing dagat. So yun po ang binibigay ko. Isang treats din po ito. Dahil wala silang pantunaw, wala silang ngipin. So may nakapagbigay sa akin ng pag-share na kinakailangan din ito ng mga ibon. Dahil isa rin daw ito na ginagamit sa paggiling ng kanilang mga kinain. So, aywan ko yung kung totoo yung facts na yun pero naobserbahan ko ay ninangat-ngat sila at kumakain din naman sila. So yun po yung mga shell ay kinakain din nila. So maganda rin pong part ng calcium itong buhangin sa tabing dagat na magagamit at mabibigay natin na treats. So, mainam din kung yung may mga bato-bato na malaki. Yan, maganda rin yun ibigay sa ating mga ibon. So, hanggang dito lang muna ang ating mga sharing sa ating topic na kalinisan sa ating aviary at mga treats sa ating mga alagang ibon. So, kung nagustuhan nyo to mga kahabi, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong sharing sa ating mga ibon at aviary. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. So yan naman po, nilalagay lang natin sa isang gilid para kung gusto nilang magngat-ngat ay magngangat-ngat sila ng buhangin. Thank you.